maupo, let's declare, no? Ito po yung araw na itinakda ng Diyos na tayo po yung magsama-samang muli. Sige po, let's declare, the rest of my life will be the best of my life. Isa pa po, the rest of my life will be the best of my life. Sige po, makakaupo na po tayo. Say good morning sa mga katabi mo. Pinagpala po tayong lahat ng Panginoon. Amen. Amen. Sige po, upo po tayong lahat. Napakabilis po ng araw at mga panahon. Ito po ay November 2 na. Tama po ba? Okay po, isang buwan na lang, Pasko na naman. At ilang araw na lang po, no? Matatapos na naman ang taong 2025. Amen. Sino po dito nakaranas na ng bagong bagay sa Diyos? At tayo po, ang team po natin for the whole year is new things. Okay, God will do something new. Nagsisimula po ang Panginoon, bagamat nasa last portion, nasa last quarter po tayo ng taong 2025, naniniwala po tayo na ang Diyos ay patuloy na gagawa ng bagong bagay sa atin. Amen! Amen! So nakakatuwa po ang Lord, no, kasi nakaka-amaze po na ang bilis ng panahon. Tama po ba? Parang nung nakaraan kagigising lang natin, 2025, umpisa ng taon ngayon, matatapos na po agad. Amen? Ayan, pansin nyo po wala yung mga katatayan na iba kasi nasa Sambales po sila. So sila po ay nagsimba ngayon kay Pastor Tino, doon po sa Sambales. So sila po ngayon ay nandoon na, and mamaya po uwi na po sila. And nakakatuwa po ang ginagawa ng Diyos sa mga tatay, and naniniwala po tayo na anuman po ang ginawa ng Diyos sa kanila ay malaking bagay. Amen? Kung nandun po yung mga asawa nyo, pagpalain pa po sila ng Panginoon. Ayan, sa umaga pong ito, pag-usapan po natin ito pong topic na to. Very familiar po ito sa atin. Pero bago po ako magtuloy dito, balitaan ko lang po kayo, no? Ngayon po ang bayan ng Israel ay nagpa-practice na paano po gagawin ang paghahandog pag itinayo na po ang ikatlong templo. So even po, bago po sila maghandog sa templo at bago po mangyari yon, they do practice kasi gusto nila ang unang paghahandog sa ikatlong templo ay dapat tama. Kasi alam naman po natin, Old Testament pa lang, kapag naghahandog po sila, hindi pwedeng basta-basta po dito. Bakit po? Kasi alam nila na napakabanal ng kanila pong gagawin in that time. And alam nyo po ba, isang sinend po na video ni Pastor BJ sa mga sa GC ng mga pastors is even the priest po ang mga damit na isusuot ng mga high priest ng Levites. Pag naitayo na po ang third temple ay nakaredy na po ang lahat. Imagine, lahat po ng nandoon ay naghahanda na, and they want at inaantay na lang po talaga nila ay ang pagtatayo ng ikatlong templo sa Jerusalem. And naniniwala po tayo, bago po mangyari ang lahat ng yan, God is coming soon. Sooner than you think, mga kapatid. Panahon na kung saan nagpapaalala paulit-ulit ang Panginoon, ang banal na Espiritu sa atin, God, Jesus Christ, na sinasamba natin dito sa lupa, ay muling babalik. Kaya lang ang tanong, are we ready? Na salubungin po ang atin pong Panginoon. Kaya po patuloy na ang simbahan po natin, ang lahat ng mga churches ay patuloy na nagpapaalala. Mga kapatid, ang ginagawa po nating pananambahan, it's only a practice. Amen? Kasi doon po sa kalangitan, non-stop ang pagsamba po natin. Amen po ba? So dito, inire-ready tayo ng Panginoon kasi one day, di na po natin kailangan pumikit. Sa kalangitan, pag sumamba po tayo, wala ng pagod. Dito, pag nag-worship po tayo ng isang oras, kalahating oras na papagod po tayo. Okay? Pero sa kalangitan, hindi po. Alam nyo po, bago po ako makakilala sa Lord, may na-attenan po akong worship service. At alam nyo po, ang pagsamba nila, 8 a.m. to 5 p.m. Ang praise and worship doon, hindi po 30 minutes, hindi 1 hour. Nagtumatakbo po siya ng 3 hours. Ano pa lang po yun, joyful. Mapapagod ka po kakasamba, kakaawit sa Panginoon. And naniniwala po kasi sila na one day ganun pong pagsamba ang gagawin nila. Kaya dito pa lang po sa lupa, ganun na po yung kanilang pananambahan.
Ayan. So, ganun po sila katindi. Okay? Kaya po, practice po ito. Sabi mo sa katabi mo, mag-practice ka pa, kapatid. Malapit na po yon. Malapit na po tayo doon. And we are so close. Okay po, kahapon at hanggang ngayon po, inaalala po natin yung mga mahal nating sa buhay na matay. Amen? At isang araw po, magkikita-kita po tayong lahat doon. Nakaraan dumaraw kami doon, kina Joey, kina Jana, sa mga sabianan ko, sabi ko, Lord, one day, makikita na namin sila. And even yung anak ko, excited ako na, ano na kaya itsura niya? Gaano na kaya siya kalaki? Sino kaya ang kamukha niya? Kaya sabi ko nga, Lord, we are excited. Bakit? Kasi yung mga namatay natin mga kapamilya na tumanggap sa Panginoon, naniniwala tayo na magkikita-kita po tayo. Amen? Amen. So, excited po ba? Hindi po mamatay pero ma-rapture. Amen? Pero hindi po tayo abutin ng rapture or mauna po tayo, pasalamat pa rin sa Lord. Amen? Pero naniniwala po tayo bago kung kukunin man tayo ng Panginoon. Ako po ang panalangin ko, Lord, kapag kinuha mo na ako, I believe tapos na yung assignment ko sa mundo. Amen? So, ganun lang po kasimple yon. Ang Kuya Joey, nauna siya kasi tapos na siya rito. Nagawa niya na lahat ng pinagagawa ng Diyos sa kanya. Kaya kinuha na siya ng Panginoon. So, ngayon po, pag-usapan natin, our topic, Kuya, palabas na lang po ako, from comfort zone to mission zone. So, marami pong Kristiyano sa mga panahon po natin, tayo po ay nasa comfort zone. Pag sinabi pong comfort zone ay tawag dito, alam niyo po yung nandoon ka na sa panahon na parang okay na ako dito, ligtas na ako, masaya na ako, pinagpala na ako, and lahat na ng kailangan ko nandito na. And smoothly, kumakain ka 3 times, hindi lang 3 times, 6 times, 5 times a day, nakakapunta ka kung saan mo gusto, nabibili mo yung lahat ng nais mo, you will go wherever you go. Kasi nga, lahat na nandiyan. That's what we call comfort zone. Masaya na ang lahat, okay na, parang walang problema. Ang tawag po dyan, comfort zone. Amen? Amen. Sino po nakakaranas ng ganito? Dati po, nung panahon namin, pag nag-Jollibee kami, ito po ay talagang may blessing na dumating. Ngayon po hindi. Ang papalad po ng mga bata ngayon, pag ninais nilang mag-Jollibee, mag-McDo, apakabilis lang. Sa panahon po natin, dati grabe, magja-Jollibee ka lang kapag talagang may malaking blessing na dumating sa inyo. Tama ba? Ngayon hindi. Pag sinabi sa amin po, pag sinabi ng anak ko, nag-request, ma, gusto ko ng ganito. Alam mo yun, nabibigay agad, pero dati hindi. Kahit lumuha ka ng dugo, walang ibibigay sa'yo. Tama po ba, no? Grabe, kahit na anong lumpasay mo, kahit na yung laruan na pinakagusto mo, hindi mo makukuha. Ngayon, napakasimple lang. Pag nag-request ang mga bata, grabe, give it all. Tama ba? Pero ang nakakatawa, parang walang sound. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, ganun po, nandoon tayo sa mode na ang maraming Kristiyano ay nasa comfort zone. Tama po ba? Okay, na-save na tayo, ligtas na tayo, pamilya natin, pinagpapala na. Pero ang sabi ng Lord, hindi po natatapos ang buhay dyan. Sabi ng Lord, yes, ang pangako niya is John 10:10. Sabi niya, naparito ang anak ng tao upang magbigay ng buhay na ganap, buhay na ganap at kasiyasiya. Yan po ay pangako ng Lord sa mga taong naniwala at sumampalataya sa Kanya. Hindi po yan, wala pong question dyan sa Lord. Goods po yan. Kasi yan po ang gusto ng Lord. Pagpalain ka, i-bless ka, hindi lang sa panahon, hindi yung buhay na kasya-kasya, pero yung buhay na ganap at kasiyasiya. Yan ang pangako ng Lord. But, ang pangako ng Diyos ay hindi nagtatapos sa John 10:10. Tama po ba? Kasi ayaw lang ng Lord na pinagpala ka na, blines ka, kompleto ka na lahat. Pero gusto ng Lord, kung ano man ang meron ka, yung comfort zone mo na yan, ay madala ka into your mission field. Kung ano mang pagpapala meron ka, dapat others will, tawag dito, maging pagpapala ka sa iba. Binigyan ka ng sasakyan, binigyan ka ng maraming means, gagamitin mo yan para matupad ang misyon ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya lang, paano mangyayari ang mga Kristiyano na nasa comfort zone, masaya na ang lahat, kompleto na,
mission zone. Nakaraan po, galing sila Ninang Eli at Mama Ivy, si Ate Precious at sila Kuya M. Nag-reach out sila sa Marinduque. At grabe, sabi ko nga, Lord, kumpleto na agad ni Precious yung 12 niya. 14 sila, sumobra pa. 14 na mga batang babae. Imagine, no? Ganon katindi ang Panginoon. Pero sa kabila ng, nandoon na sila sa comfort zone, they go to the mission field. Okay? Kasi gusto nilang mag-reach out. At hindi naman po natatapos lang doon. Hindi naman porket na pumunta sila doon, ganun din yung gagawin mo. Hindi naman ganun si Lord. Kasi may mga kanya-kanya po tayo eh. Si Pastor BJ, nakakatawa siya kasi kung napanood nyo po sa kanyang Facebook, siya po ibang klase tinatawid niya, 2 ilog. At yung ilog po na tinatawid nila, kailangan niya sumakay ng salbabida para po magpaanod at makarating sa pupuntahan nila. Kung lahat kaya tayo, ganun ipagawa ng Lord, malamang i-deny na natin si Jesus Christ. Lord, ayoko na. Hindi na po ako magiging Kristiyano kung yun mo lang din ako papadala. Pero kasi ulitin ko, iba-iba po tayo. Amen? Si Pastor BJ, ganun yung pinagagawa sa kanya. Pero habang nag-uusap kami doon ng asawa ko, nila mami, nung nasa meeting kami ng PAG, Lord, ang hirap. Pero sabi nga namin, kahit nasaan ka, pwede ka pong magmisyon. Amen? Ayan, para sabihin nyo naman, ate, gusto mo na pa kaming pumunta sa Bariwon, sa Marinduque. Hindi ko po sinasabing ganon. Kasi may kanya-kanya po tayong mission sa buhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gising ka pa ba? Sige po, samahan nyo po ako sa Acts chapter 8, verse 1 hanggang 8. May nakikita po ba kayo? Kasi ako wala akong nakikitang monitor. Ayan, Acts chapter 1. Dito po natin makikita yung ating text, yung ating pong pag-uusapan from comfort zone to mission zone. Paano ang simbahan ng early church ay pumunta sa mission zone na alam nila nasa comfort na sila. Pero niyanig sila ng Panginoon para matupad ang pangako at ang sinasabi ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Acts chapter 8 verse 1, sabi po niya dito, kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. So nagkalat sila because of persecution. Nagsimula po ito nang mamatay si Stephen. So si Stephen po ay binato hanggang mamatay. At ang pasimuno po dito ay si Saulo or si Paul. Okay, Saulo pa po siya during that time. And verse 2, sabi niya dito, Esteban namin inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. So nung time na to, namatay si Stephen, siya yung unang namatay sa mga, hindi siya kasama sa 12, pero isa siya sa mga naging bunga after ng pagbaba ng Banal na Espiritu, nag-preach, naging bunga po siya nito, and then he gave his life to Jesus, ipinangaral ang mabuting balita, pero ang ending ng buhay niya, namatay po siya. At namatay po siya hindi sa pangkaraniwang kamatayan, pero namatay po siya na binato po siya hanggang mamatay. Napakasaklap. Pero alam niyo po, sabi ng verse 3, samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinaladkad at ibinilanggo, maging lalaki man o babae. Ipinangaral sa Samaria ang magandang balita. So, bagamat nagkaroon ng matinding persecution, imagine po, pupunta si Paul sa bahay nila, si Saulo sa bahay ng mga early church, and then kakalad ka rin po yon, pinapakulong, pinapahirapan. Ganun po yung ginawa ng mama ni Saulo. Okay, pero sa kabila ng ganun po yung naranasan ng mga disciples during that time, kung saan man po sila mapunta, they preach. Hindi po natapos na sila po ay magbahagi ng salita ng Diyos. And verse 4, sabi niya dito, dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ngunit saan man sila makarating, ay ipinangaral nila ang salita. Verse 5, nagpunta si Philip or si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Verse 6,
nang mapakinggan ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, inisip nilang mabuti ang kanyang sinasabi. 7. Ang masasamang espiritu ay umalis sa mga taong sinasapian ng mga ito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. So, nakita po natin na sa kabila ng matinding persecution na naranasan ng buong simbahan ng early church sa Jerusalem, kahit man sila, kung saan man sila mapunta, dala-dala nila ang mabuting balita at ipinapangaral po nila yon kahit nasaan po sila. So, dito po sa pag-uusapan natin, alam nyo po ba, sabi niya dito, minsan ginagamit po ng Diyos ang mga discomfort, ang mga bagay na sa tingin natin pangit para ilipat tayo mula sa pagiging kampante patungo sa pagiging masigasig sa misyon ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, minsan ginagamit ng Lord, God send us, God allow problem, inaalaw ng Lord ang mga pangit na sitwasyon para yanigin ka at para maalis ka sa pagiging comfort mo. Tama po ba? Sino po dito naranasan mo na parang okay lang ang lahat? Ang saya mo, grabe, napakaligaya ng buhay mo. Pero isang iglap, may isang malaking pangyayari sa buhay mo na nagpayanig ng buong buhay mo. Tapos parang nagising ka. Tama po ba? So may mga ganun po ang Diyos na inaalaw para po tayong mga Kristiyano ay hindi manatili kung nasaan po tayo. Amen po ba? Sabi niya po dito, marami sa atin ngayon, Kristiyano, komportable na po tayo sa Sunday routine natin. Sisimba, okay, alam natin pag Sunday, magsisimba ko. After nito, kakain kami sa labas ng pamilya ko. After nito, mamamasyal kami. After nito, uuwi na ako kasi kailangan ko na mag-prepare kasi may pasok na bukas. Malungkot na yung mga estudyante kasi pasukan na. At ang mga nanay ganun din, magigising na naman ng maaga. Alam nyo po yon, maraming Kristiyano sa panahon ngayon, okay na tayo sa routine ng buhay natin. Sabi nga ganon sa mga kakilala natin, sa mga paborito nating upuan sa simbahan. Ayan, marami dito alam na yung kanilang pwesto eh. At pag naunahan sila sa pwesto nila, alam na. Okay, marami pong ganyan Kristiyano, hindi lang po yan dito ah. Wala bang ganyan dito? Okay. Wala. Sabi mo sa katabi mo, wala ang ganyan. Okay. Kasi sumusunod po ako sa Asher. Sabi mo nga sa katabi mo. O, ba't po kayo natatawa? Tama po ba? Komportable na kasi tayo eh. Pero ang mission po ni Christ ay hindi confined sa 4 na building po na ito. At sa sulok ng simbahan na ito. Alam niyo po ba, sometimes God uses yung mga discomfort natin para alisin tayo sa upuan na yan, para yung buhay natin na komportable na at masaya na, ilipat tayo sa dapat nating gawin sa buhay natin. Para saan, ate? Para po tayo unang-una, lumago. Sabi mo sa katabi mo, lumago. Pangalawa, sabi dito, the main reason bakit tayo aalisin ng Lord sa comfort zone into mission zone kasi gusto niya mas marami pang maligtas. Amen? Sabi po niya dito, gusto ng Lord na guluhin ang buhay natin para hindi tayo manatiling kampante, complacent. Sabi niya dito, God has disturbed us for us to deploy us. Gusto ng Lord, istorbohin ka sa gabi, istorbohin ka kapag marami kang ginagawa. Sino po dito, alam mo na, ang dami mong ginagawa, ikaw pang inuutusan. Ang sipag mo naman, ikaw na. Sino dito yung balagoong sa bahay? Parang ikaw na lang, ikaw na naglinis, ikaw na nagluto, ikaw pa bibili. Ikaw na lahat sa magkakapatid. Tama po ba? Bakit? Kasi nga, paborito ka eh. Alam niyo po ba sa Lord ganun din? Kung sino pa yung maraming ginagawa, laging yun ang pinipili ng Diyos. Remember sila, tinawag ng Lord si Peter at saka si Andrew, yung magkapatid. Anong ginagawa nila? Yung tinawag po yung magkapatid, Andrew and Simon, Peter, hindi nung panahong nakatambay sila. Hindi sa panahon na wala silang ginagawa, wala tong ginagawa, kailangan ko to. Hindi. Tinawag sila ng Panginoon nung panahon
sila po ay nag-aayos ng lambat at sila po ay mangingisda, manguhuli ng isda. Imagine, ang dami ng ginagawa ng mga mamang yon. May pamilya, we believe, meron silang binubuhay. Pero sabi ng Lord, come, follow me, and I will make you fishers of men. Bakit si Lord ganun, no? Ginugulo niya yung mga taong maraming ginagawa. Kasi sa totoo lang po, tingin po kayo sa akin, ayaw lang Lord ng tamad. Kasi baka pag nasa mission ka na, at ang pinili ng Lord ay tamad, baka tumambay ka lang doon at wala kang gawin. Hello? Bakit si Lord, kung sino yung maraming ginagawa, siya pa rin yung pinagbibigyan. Kasi nga, nakikita ng Lord na kung itong maliit na bagay ay kaya niyang pahalagahan, mas kaya niyang pahalagahan yung mas importanteng bagay. Amen. Kaya mga kapatid, kalabitin mo yung katabi mo. Kamusta ka na, kapatid? Anong ginagawa mo? Baka kaya ka hindi dinideserve ng Lord kasi alam mo na ang sagot sa tanong mo. Amen? Sabi ng Panginoon, sabi po niya dito, kung minsan kailangan tayong guluhin ng Diyos para maalis tayo sa comfort zone. Alam niyo po ba, yung nangyari pong paglindol sa buong Pilipinas last month, tama po, last month yun, no? Pagtapos ng September, pagpasok ng October, puro lindol po yan. Lindol, pagputok ng bulkan, ang dami pong nayanig na Kristiyano dyan. Grabe po, sabi niya ganun, ate, hindi ko man naranasan na nalindol, hindi ko na-experience yung pagputok ng bulkan, pero within my heart, sabi niya, nayanig ako. God is speaking to me na hinayanig niya na ang buong mundo para, ang buong Pilipinas para gisingin lang ang mga Kristiyano. Totoo po yun. Kasi marami ng Kristiyano panatag na eh. Na parang okay na. Parang nagsisettle na tayong lahat dito sa mundo. Okay po mangarap ng bahay, mangarap ng sasakyan, mangarap para sa mga anak natin. Okay po yan. Pero hindi po ganyan ang buhay natin. Ang buhay po natin ay hindi po dito sa lupa. Amen. May inaantay po tayong mas magandang buhay at yun po ay makasama ang Diyos natin sa kalangitan. Amen. Sabi po niya dito, 3 bagay. Paano po tayo makakalabas mula sa comfort zone para makapasok po tayo sa mission? Sa mission zone natin, anong kailangan gawin? What God will do for us na maalis tayo sa comfort zone at madala tayo sa mission zone. Ako po, ang pinaka-experience ko patungkol sa comfort zone is this. Naalala ko po nung nag-Cebu kami, first time namin doon, first time kaming dali ng Panginoon doon, at may isa kaming sa Oslob, meron doon whale shark eh. So magbabangka ka, at pagka nasa bangka ka na, kailangan mong lumabas ng bangka at lalangoy ka kasama ng mga whale shark. Ang laki nun. Grabe talagang, pag tinignan mo siya pag nasa ibabaw ka, kala mo ang liit lang niya. Pero kapag nandun ka na, kasama mo na siyang lumalangoy, matatakot ka. Kasi feeling mo kakainin ka. Pero alam nyo po, syempre, takot ako, hindi ako marunong lumangoy eh. Tapos ang ginawa pa sa amin ng mga mangingisda doon, ng mga nag-guide sa amin, ma'am, tanggalin nyo po yung vest nyo. Ha? Sabi ba naman, ma'am, tanggalin nyo na yung vest nyo. Hindi po, ayoko. Talagang kala mo mamamatay na eh. Pero nakakatakot po kasi sabi niya gano'n, ma'am, huwag kang matakot kasi hindi ka lulubog, lulutang ka. Siyempre, wala kang tiwala, di ba, sa una. Pero, sabing gano'n, alam mo sa isip ko, Lord, pag hindi ko to ginawa, hindi ko to mararanasan. Lakas loob, kunyari matapang pero duwag. Sige mga gano'n, mukhang matapang pero duwag pala, no? Pag nagtatakutan na, ay, wag natin pag-usapan yan. No? So, nung tinanggal namin yung vest, siyempre, nakakatakot, pero alam nyo po, grabe yung karanasan. Pero yung lalim ng dagat, napakalalim. Tapos nakita mo, napakalaki ng whale shark. The very encounter sa buhay ko na hindi ko makakalimutan, na sa buong buhay ko ngayon ko lang na hindi ko siya nahawakan kasi bawal hawakan. Nakita ko siya, nagpa-picture lang ako, pero takot na takot ako. Pero alam nyo po, may isa kaming kasamang babae, Koreana, sa bangka namin. She is a Korean. Sabi sa kanya nung mga mangingisda, ma'am, can you go to the sea and then mag-swim ka? Sabi niya, no, I'm afraid. Takot na takot talaga siya, ayaw niya. Hanggang natapos yung buong yung araw, oras namin, hindi siya nakalangoy. One thing,
Pag nasa comfort zone ka, wala kang mararanasang himala ng Diyos. Amen? Wala kang makikitang galaw ng Panginoon hanggat nandiyan ka sa comfort zone mo. Walang matinding pagpapala, natuwa ko sa sinabi ni Pastor Jerry nung nagpunta kami prayer work. Sabi niya, walang untold blessing kapag nasa comfort zone ka. Because the untold blessing ay nasa mission field at pag lumabas ka na sa comfort zone ng buhay mo. Ang tanong, number 1, sabi, paano tayo lalabas sa comfort zone natin and then pupunta tayo sa mission zone? Number 1, sabi po niya dyan, pressure pushes the church. Anong nangyari sa early church? Acts chapter 8 verse 1, sabi po niya dito, on that day, a great persecution broke out and all except the apostles were scattered. So dahil sa pag-uusig, napilitan silang lumabas ng Jerusalem. Kasi etong panahon na to, sa Acts chapter 1, bago umalis si Christ, binilinan sila ng Panginoon, wag silang aalis ng Jerusalem, intayin yung pangako, the Holy Spirit. Acts chapter 2, nakita natin, bumaba ang banal na Espiritu. Acts chapter 30, ang tindi na nangyari, miracle signs and wonders, maraming naligtas, hindi lang po isa, dalawa, no, pero libo-libo yung nakakilala sa Panginoon. Pero pagdating po ng chapter 7, dito na po nagsimula na kung saan lumabas si Saulo, na kung saan ang naging dahilan bakit binato si Stephen hanggang namatay siya at binato po siya hanggang mamatay. Why? Sabi niya dito, nagkaroon ng matinding pressure. Sabing ganon, ang akala nilang setback ay naging set up ng Diyos para makalabas sila outside Jerusalem at para mapangaral ang mabuting balita. Alam niyo po ba si Philip? Nagpunta siya ng Samaria. Pumunta po siya doon at ipinangaral ang mabuting balita. And even other apostles, ito na po yung panahon na nagkalat na sila. Nagkahiwa-hiwalay na ang mga apostol and nagpunta sila sa iba't ibang panig para po mangaral ng salita ng Diyos. And imagine po, no, yung akala natin na parang tragedy sa kanila ay naging strategy ng Diyos para maraming makakilala sa Lord. Pansinin niyo po ito. Nung nagkaroon ng Ondoy, nagkaroon ng Yolanda, marami po tayong kababayan ang talagang nawasak ang bahay, halos hindi na sila umuwi doon. Ganon din nung na-Ondoy dito. Tapos, grabe po yon. Tama po ba? Antinding disaster ang nangyari. Pero alam nyo po ba, on that disaster, paglapag po nila sa mga lugar, marami po tayo dito na nakakilala sa Panginoon, nakabalik sa Panginoon, kasi dito po sila nirelocate. At marami po na narelocate dito sa atin na nakakilala sa Panginoon at nakabalik sa Panginoon. So kung titignan, nawalan sila ng bahay, tama po ba? Ang pangit ng sitwasyon nila, nawalan ng bahay, grabe. Pero yun po pala ay pamamaraan ng Diyos para dalhin sila sa kaligtasan at maranasan po nilang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? So kung papansinin po natin sa buhay natin, minsan kailangan po tayong i-pressure para palabasin po tayo sa isang lugar na kampante na tayo. Tama po ba? Sino dito nagtutoothbrush ka everyday? Di ba bago lumabas yung toothpaste, anong ginagawa mo? Pinipress mo. You press para lumabas yung toothpaste. Pag walang pressing, hindi siya lalabas. Ganon din po. Hanggat hindi tayo pinipisil at hanggat hindi tayo minsan napipressure, diba? Bakit ka nagtrabaho? Kasi napipressure ka na ng nanay mo, ng tatay mo. Diba? Kaya kahit ayaw mo sa Maynila magtrabaho, dahil napipressure ka na, lalabas ka. Okay, tama po ba? O, yung iba, anong nangyayari sa buhay? Minsan, yung mga pressure po na yan, ginagamit yan ng Diyos, hindi para saktan tayo. Minsan po ang mindset natin, may stigma tayo na gusto ba ng Lord, pahirapan ako? Hindi po. Laging may layunin ang Diyos sa'yo at sa akin kapag dumarating tayo sa matinding pressure.
Ganon din ang simbahan. Kailangan i-pressure para lumabas ang tunay na layunin. Naalala ko po si Daddy, nandun pa tayo sa lumang-lumang church po natin sa Road 3. Yung dati nating junior church. Nagsasawa na po yun sa amin paulit-ulit, tapos di pa committed. Sumasakit na ulo niya sa amin noon. Kaya nung time na naghahanap na siya, ano bang gagawin ko Lord sa church? Naano na siya, and then, parang sa tingin niya, parang, Lord, ayoko na. Pero alam niyo po, nung panahon na, hindi niya na alam ang gagawin niya, napunta siya sa vision. Napunta tayo sa Panginoon, napunta tayo sa pangitain, to win souls and make disciples, hanggang sa lumaki. Hanggang yung 50 person, 30 person na nagsisimba, naging 300 in an instant. Ganon katindi. Why? Because the pressure, pinalabas ang tunay na layunin. Tama po ba? Mga kapatid, tingkay sa akin. Sabi niya dito, persecution, push them outward, and the gospel spread like a wildfire. Ang Lord, hindi pwedeng walang layunin ang lahat ng nararanasan mo. May gusto siyang palabasin sa buhay mo. Para matanggal tayo sa comfort zone at pumunta tayo sa ibang lugar para magbahagi ng mabuting balita. Amen po ba? Sabi niya, sometimes the church needs a little squeeze before it flows with purpose. Itong simbahan po na ito, ang tagal na po natin. Ang tagal na po natin nasa panahon ng stagnant. Marami po sa atin complacent na. Masaya na tayo sa buhay natin. Ayaw na natin na meron pang di-disturb sa mga buhay natin. Tama po ba? Ito pong mensahe na to ay hindi para sa ibang simbahan. Ang message po na ito ay para sa simbahan ng Bethel Global Outreach. Kasi lahat tayo, walang pwedeng magsabi na hindi na tayo nasa mission. Ilan lang. Pero majority po na nasa loob ng simbahan natin ngayon, we are complacent, we are stagnant, and nasa comfort zone na. At ayaw na natin. Kaya nga alam nyo po, marami pong mga tao ngayon nagkandamatay na. Walang nagwi-win, wala nang tumutulong. Why? Maraming Kristiyano, hindi lang naman dito. Pero majority, kasi kayo po karap ko Okay, wala pong ibang magsasabi nito kundi po kami po na itinalaga ng Diyos dito. Okay, sabi po niya dito, anong pressure ng buhay mo ngayon? Baka yan po ay ginagamit ng Diyos para pagalawin ka na. Balitaan ko po kayo, nagre-regodon po ang leadership ngayon. Bakit po? God is shaking the leadership. Why? Because we are so sa comfort zone natin. Masyado na tayong complacent. Mga kapatid, people are dying. Ang dami pong nangangailangan. Kaya po ang leadership natin ngayon nagre-regodon. At magpapatuloy po ang rigodon hanggat hindi nagigising at hindi naaalis ang Kristiyano, ang mga taga-BGO sa kanyang comfort zone. God will not stop shaking this church until na makalabas tayo at lumabas yung ating layunin. What is our purpose? To love God and to love people. That's our main goal. That's our main purpose. Bakit pa tayo buhay? Amen? Sabi niya, baka hindi hadlang yung ginagawa ng Lord ngayon sa'yo, yung pressure mo na yan, bagkos hakbang ng Diyos yan para gisingin ka at ako. Sabi, could it be that God is using it not to punish you, but to position you sa isang mas malaking ministeryo? Kaya po excited kami kay Ninang Ellie sa Marinduque. We are praying, baka hindi matapos ang taong ito or next year, may simbahan na doon. Why? Because God shake us para umalis sa mga comfort zone natin. Amen? Amen! Parang ayaw nyo na pong sumagot Parang ayaw nyo pong umamen Okay, so sabi ng Lord, ginigising niya lang tayo para matanggal tayo sa mga comfort zone natin kasi marami po siyang ililigtas. Excited po kami, ipanalangin nyo po kami. Sa Saturday po, mamimit po natin ang ating mayor para po galawin ang gustong ipagawa ng Diyos sa buhay, sa simbahan pong ito. Amen? Nakataya po dito ang kabataan ng San Jose del Monte, Bulacan. Kaya po magdedemand ang Diyos ng maraming oras. Kaya lagi po, ini-interview namin yung lahat ng leaders.
Kapatid, matatanggal tayo sa comfort zone natin this time. Bakit? Baka yung layas natin mababawasan. Baka hindi na tayo aalis. May panahon na talagang andito na lang tayo nakukubli sa buong San Jose. Why? Because maraming ipapagawa ang Diyos sa atin. Sino pong sasama sa gustong ipagawa ng Diyos? Amen. Ipanalangin po natin to, nakataya po dito ang kabataan ng San Jose del Monte, Bulacan. Number 2, sabi niya dito, paano po tayo makakalabas mula sa comfort zone para makapasok po sa mission zone? Number 2, people proclaim wherever they go. Acts chapter 8 verse 4, sabi niya, those who had been scattered preached the word wherever they went. So dito, hindi nila inisip na pagpunta nila sa isang lugar is, hindi, missionary lang ang pwedeng gumawa niyan. Pastor lang ang nagpipreach. Hindi po. Nakita nila na kahit nasaan man sila, they have the responsibility na ibinigay ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita. Hindi sila lumipat dahil lang na-persecute sila, dahil nasaktan lang sila sa isang lugar. No, they go there dahil alam nila na ang layunin nila ay i-share ang mabuting balita sa kanila, sa mga taong nandoon. Kaya mga kapatid, tingin kayo sa akin, hindi po natin sinabi na kailangan natin pumunta sa Marinduque, sa Bariwon, hindi. Sabi ng Lord, nasaan ka ba? Nasaan ka? Pwede kang gamitin ng Diyos wherever you are. Amen? Sabi, maging totoong Kristiyano ka sa opisina mo, sa school mo, sa mga katrabaho mo, at sa pamilya mo especially. Kapatid, ang pamilya po natin hindi nakakakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, isang araw maghihiwa-hiwalay din kayo pag hindi yan kumilala sa Diyos. Hindi po langit ang punta nila, alam po natin yan. Hindi po tayo pwede mag-sugarcoat na okay lang pamilya ko. Kasi naman, pamilya ko sila. Hindi po, walang kuryentihan dito. Pag hindi sila tumanggap kay Christ, alam natin, impyerno ang lahat ng mga taong ayaw kumilala sa Panginoon. Kaya hanggat kasama mo sila, kasama mo kaibigan mo, kasama mo ang katrabaho mo, ang classmate mo, that's the time na ibahagi ang mabuting balita sa kanila. Amen. Amen po ba? Kasi ayaw po natin silang mapahamak. Kung gusto po natin magsama-sama sa langit, tayo magpapamilya, kailangan po natin silang bahaginan. Hindi po pwede na wala ang pamilya natin at hindi tayo dapat pumayag na hindi sila kasama. Kaya sabi po niya dito, naalala niyo po yung Dandelion, marami niyan dati sa bukid sa may Eco Park. Diyan sa bukid, sa likod po namin, na ngayon RCD na. Maraming dandelion dyan, na pag hinahangin, yung maliliit na parang yan, nasa picture yan maliliit siya, akala natin naghiwa-hiwalay sila. Pero alam nyo po ba, it's spread out, pero naghiwa-hiwalay sila, pero ang totoo, hindi po lang sila naghiwa-hiwalay, kumakalat po yan. Then, naitatanim po yan. Ganun lang kabilis sa Panginoon ang mga halaman, kahit walang nagtatanim, kaya niyang patubuin. Okay? Ganon din po, dapat ang maraming Kristiyano, kahit na nasaan ka, dapat dala-dala mo yung salita ng Diyos wherever you are. Nasa eroplano ka, nasa jeep ka, nasa, nasa sasakyan ka. Nakakatawa po yung si Pastor BJ lagi yun may trucks, tapos magbibigay yun. Yung tracts po, alam niyo po yung tracts? Meron po yung maliit po yun na libro, andun po yung kaligtasan, paano maligtas, kwento, and then kung paano masisave ang tao. Ganun lang. Pero alam niyo po, simpleng ganun, may tumugon daw po sa kanila. Nung nagbahagi siya, nag-share siya, nagpamigay siya, alam niyo po tumugon, isang bata. Isang bata lang. Sa dami ng pinamigay niya, isang bata yung tumugon. Pero tingin po kayo sa akin, hindi po questionable kung isa lang. Sabi nga ng Lord, isang kaluluwa lang ang maligtas. Libo-libong anghel ang nagkasiyahan sa langit. Kaya mga kapatid, hindi po issue yung isa lang yung maligtas. Ang mahalaga may maligtas sa pamamagitan ng buhay mo. Amen. Lahat po tayo may ganong responsibilidad. Hindi po responsibilidad lang to ng leaders.
Hindi lang po ito responsibilidad ng mga bishop, pastors, and elders. Ang responsibilidad po nating lahat bilang mga Kristiyano ay may maligtas sa pamamagitan ng buhay natin. Kasi tandaan mo, isang araw lahat tayo haharap sa Panginoon. At magsusulit tayong lahat. At ang itatanong niya, ano ang ginawa mo sa buhay na ibinigay ko sa iyo? Paano mo ginamit yung buhay mo? May naligtas ba dyan sa pamamagitan ng buhay mo? Hindi tatanungin ng Lord, saan ka na nakapunta sa mundo? Hindi tatanungin ni Lord, wala siyang checklist na i-check niya kung nakarating ka na ba ng Amerika, Australia, or anumang panig ng mundo. Ang itatanong niya, nasaan na ang mga taong pinagkatiwala ko sa iyo? Hindi niya tatanungin, ano achievement mo, doktor ka ba, nurse ka ba, teacher ka ba? Hindi niya tatanungin kung nakapagtayo ka ba dito ng bahay na maganda, may sarili kang sasakyan. Walang ganon. Isa lang ang tawag doon, servant. Servant of God, nagawa mo ba yung pinagagawa sa iyo ng master mo? Yan po. Kaya po, tingin kayo sa akin, as we go wherever we are, dapat po may isang buhay na mababago sa pamamagitan ng buhay po natin. Amen? Yan po ang panawagan nating lahat. Sabi niya dito, everywhere you go, yung workplace mo, campus mo, kahit kapitbahay mo, mission field yan. Sabi niya dito, you might feel this place, but God's eyes, you're deployed. Ang Ate Sheila, ang Kuya Jeff, wala sila dito, di natin kasama. Pero nandoon sila sa ibang bansa, pero hindi natapos yung kanilang pananampalataya sa Pilipinas. Amen? Nagpunta sila doon para patuloy na mag-grow. Lahat po ng mga, even si Ate Lenny Maestre, emperador na pala siya ngayon, sabing ganon, alam niyo nasa CCF siya, ginagamit pa rin siya ng Lord. Why? Kasi ang Kristiyanong totoo na gustong maglingkod, hindi yan mananahimik na upo simba lang. Hindi niya kakayanin. Gagawa siya ng paraan para makapaglingkod siya sa kanyang master. Amen? Ang Ate Janica, ganun din, hindi nila kaya. Why? Kasi nasa dugo nila ang maglingkod sa Diyos. Ang Ate Janica, ganun din, nasa CCF sila, dating junior church teacher, ngayon nasa junior church pa din siya. Bakit? Kasi nga, nananalaytay sa dugo ang mga lingkod. Na kahit saan ka pumunta, they want to preach the gospel, they want to serve God wherever they go. Amen. Kaya mga kapatid, the mission field is wherever your feet is. Kung nasan ka, mission field mo yan. Nasa bahay ka, school, company, lahat yan. Yan po ay mission field nating lahat. Kapatid, the question lang, alis tayo sa comfort zone. Tama po ba? Alis tayo sa comfort zone natin para mapunta tayo sa mission field natin. Ulitin ko, hindi mo kailangan pumunta ng Marinduque, Bariwon, or pumunta sa ginagawa nila Pastor BJ sa mga Mindoro man yan, or Occidental, or kung ano man. Sabi ng Lord, hindi. Wherever your feet are, dun ka, mission field mo yan. Puntahan mo, and then sharean mo ng mabuting balita. Amen. Pangatlo and last. Sabing ganon, tingnan po natin paano tayo aalis sa comfort zone into a mission zone. Si Philip prioritized the marginalized. Acts chapter 8 verse 5, sabi niya dito, Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. So si Philip po, hindi lang siya basta lumipat sa isang lugar, ay kasi gusto ko dito sa Samaria dahil malapit sa Jerusalem. Pero alam niyo po ba ang Samaria? Ito ang lugar na hindi sila pinadaan. Nung time na pupunta sila ng isang lugar at kailangan nilang dumaan ng Samaria, hindi sila pinadaan ng mga tao dito. Why? Kasi Hudyo sila eh. So merong gap between Hudyo, mga Jews, and Samaritano. Bakit po? Kasi nga, magkaiba sila ng pananaw, magkaiba sila ng ideology, magkaiba sila kung paano nila tinitignan yung religion, iba yon. So, pero sa kabila ng
Actually, ito yung sinasabi ng mga apostol. Lord, ayaw tayong padaanin ng mga taga-Samaritano or Samaria. Pwede po ba pababaan natin to ng apoy para padaanin nila tayo? Ganun sila katindi noon. Pero itong disciple na ito nakasama na dapat magpapababa ng apoy sa mga taga-Samaria ay isa din sa mga disciple na ginamit ng Diyos para mawin yung mga tao sa lugar na yon. Pinili niyang puntahan ang mga taong hindi popular. Actually, ang Samaritan po, sila yung mga outcast. Okay, sila yung hindi, parang sila yung pinakamahirap. Parang ganun, parang ayaw sa kanila ng mga Hudyo. Sila yung pinakaayaw. Mga Samaritano na tinuturing na mababa ng mga Hudyo. Ganun po sila, napakababa ng tingin ng mga Hudyo sa kanila. Pero sa kabila ng ito, doon nagpunta si Philip. Philip go there to preach the gospel at makakilala ang mga tao sa lugar na yon. Sabing ganon, si Philip po, hindi niya tinignan ano bang status ng buhay nila. Marami po sa atin, sakit ito ng mga Kristiyano eh. Kapag, tawag dito, pag ang mga tao ay mahirap, ay okay lang yan. Ganito lang natin sila i-treat kasi mahirap lang naman sila eh. Pero yung may kakayanan, medyo may kaya, may pera, yan i-treat natin yan ng maayos. Yung mga nakakapagbigay, okay yan. Kasi, babalikan tayo niyan eh, ng blessing. Hindi po ganun si Philip. Si Philip, pinili niya yung pinakamababa at talaga namang minamata ng lipunan para ibahagi ang mabuting balita. Alam niyo po, gusto po tayong i-remind ng Lord, ang gospel po ay walang pinipili. Mayaman, mahirap, gustong maligtas ng Diyos. Tama po ba? Kasi gusto ng Lord na lahat ng tao, mayaman, mahirap, gusto ng Lord maligtas. Bakit po? Kasi may kaluluwa yan, mapapahamak yan. Tama po ba? May kanya-kanya nga lang tayong field. Ako po, naalala ko yung kwento ni Pastor Peter Tanchi ng CCF. Grabe yun, kasi ang kanyang field ay talaga business world. At hindi natatapos ang kanyang pagmi-minister sa church niya, pero he reached out sa business sector. Kaya marami yung mga uma-attend doon na mga talagang businessman, kasi yun yung field niya eh. Kung ano yung field niya, doon siya ginagamit ng Lord hanggang ngayon. At nakakatuwa lang din, kasi kahit matanda na siya, ginagamit pa rin siya ng Lord doon. Ganon din po ang marami. Bakit yung iba, eto yung nawiwin, kasi andun yung field niya eh. Iba-iba po tayo ng field. Tama po ba? Hindi naman kailangan na yung mahirap pumunta sa mayaman, kasi baka matahin. Tama po ba? Kaya tignan mo, magaling si Lord eh. Bakit si Peter ang ginamit ng Diyos sa Jerusalem? Nandoon yung mga teachers of the law, the Sadducees, the Pharisees. Bakit po? Kasi si Peter, wala talaga siyang inaral. Pagdating sa aral, wala. Ang meron lang si Peter is si Holy Spirit kung bakit siya gumagaling. Tama po ba? Matalino si Lord kasi alam niya na pag matalino rin yung ginamit niya doon, medyo, ay okay lang, pantay lang kami. Pero bakit ginamit yung walang alam? Para makita nila na God can use people na walang alam para ituro sa kanila ang tama. Bakit pagdating sa Gentiles, ang ginamit ng Lord is si Paul? Alam natin, after po ng chapter 8, chapter 9, dito, kinatagpo na ni Lord si Saulo at siya po ay na-transform into Saul, naging Paul na siya at ginamit siya ng Lord all over the world para i-preach ang mabuting balita. Bakit si Paul pagdating sa tawag dito sa Gentiles? Kasi magaling siya. Kailangan may matinding mag-explain, okay, sa mga hentil. Okay, kasi hindi naman nila alam talaga yung law. Kaya kailangan si Paul. So nakita po natin na sabi nga dito, hindi po importante yung galing natin. Alam nyo po ba, kwento lang namin, no, kinakabahan nga kami nila mami nung nagpunta kami doon sa Skyline kasi ang kaharap po namin, doktor, matatalino. Sino naman po kami para humarap sa kanila, di ba? Para kami yung pinakamababa. Yung doktor na kausap namin, may-ari ng Skyline,
Yung isa, teacher by profession. Tapos, syempre, no, pag haharap ka kay mayor, di ba? Hindi naman pwedeng basta-basta. Pero alam nyo po, one thing. Habang nakaupo kami doon, bumubulong sa amin ng banal na spirito, I am your confidence. Ako ang kasama nyo, kahit sino pa yung kaharap nyo. Kaya mga kapatid, hindi po natin dapat sinisino or hindi natin minamaliit yung kakayanan mo at kakayanan natin. Bakit? Kasi unang-una, para ma-proclaim mo ang salita ng Diyos, kasama mo ang Panginoon. Amen? Kaya si Philip, iniuna niya yung mababa kasi gusto niyang i-reach out. Gusto niya na dun siya gamitin ng Panginoon. Kaya sabi niya ganon, yung mga taong iniiwasan, alam niyo ba ang pangarap ni Mami, lagi niya naalala yung mga baliw. Di ba maraming baliw dyan? Wala na ata dito di ba no? Laging sinasabihan yung mga babae dyan, pag umakyat kami dyan sa roti, ate, ang ganda mo! Ate, maganda, kamusta ka na? Mahal kita, di ba may mga baliw na, lagi yan dyan sa may, mga ganun yan. Ate, ang ganda mo, di ba? Pero alam niyo po, sabi ko nga, Lord, may pangarap tayo dito. Ang gusto natin sa church natin, yung alam mo na, yung mga ganon, na mga kuliling talaga, mabago yung buhay. Why? Kasi pag nabago buhay nun, grabe, gloria ng Diyos yun. Walang may paglamamalaki. Bakit? Kasi even ang mundo ngayon, hindi na nila kayang gamutin ang mental health ngayon. Kaya nga po, ang syudad po natin ay humihingi na ng tulong. Hindi lang po ang ating mayor ang nakakakita, even the district superintendent ng division office ng DepEd dito sa San Jose, sabi ni Ma'am Sel, nag-usap na sila, marami nang nakakarating sa kanila na ang daming problema ng eskwelahan sa San Jose. Maraming problema. And pag maraming problema, alam niyo po, natuwa kami kasi may solusyon tayong dala-dala. We are excited. Although na parang, Lord, ang pangit ang daming problema ng kabataan ng San Jose. Okay lang, kasi may dala-dala tayong solusyon. Ang tanong lang, sasama ka ba from your comfort zone? Aalis ka ba for you to go to your mission field? Mga kapatid, hindi po itong gagawin natin, hindi lang po ito pang kabataan. Kung nanay ka, gusto mong sumama, welcome po tayong lahat dito. Amen? Kasi we will minister to the young people sa atin pong henerasyon. Amen? Tatay ka, ano man ang edad mo, ano man ang status mo sa buhay, hindi ka man okay. Okay lang yan. Pagdating mo doon, magiging okay ka. Kasi sasabihin mo, ang dami palang may pangangailangan. Kapatid, kailangan ka ng Diyos. Kailangan tayo ng mga taong malapit ng babaliw. Kailangan tayo ng mga taong magpapakamatay na. Kailangan po tayo ng mga taong adik na at wala na sa hulog ang buhay. Sabi po niya dito, kung gusto nating makasama sa galaw ng Diyos, kailangan po nating bitawan ang ginhawa at yakapin natin ang misyon. God may shake your routine and awaken your purpose today. Bakit tayo sinishake ng Lord? Kasi may matinding pag-aani ang gagawin po natin this coming weeks, months, and next year. Alam niyo po ba, sabi po niya dito, just like the early church, we may find that pressure isn't the end, but it's the beginning of our calling. Parang tinitignan natin ang pangit, na parang ang daming problema ngayon sa buong San Jose. Pero pagkakataon po natin ngayon, para umalis sa comfort zone at pumunta sa mission zone, at abutin, kasi dala-dala po natin ang solusyon. Amen? Sino pong sasama? Ito po ang challenge sa ating lahat. When God moves, sabi ng ganun, God moves when we move. Pag gumalaw ka na sa comfort zone mo, gagalaw din ng Diyos. God, sabi, get out of your comfort, get into your calling. Alis ka dyan and then makikita mo, maririnig mo ulit yung tinig ng Diyos. Anak, I need you. Kailangan kita dito. I will end up sa sa atin pong picture na ito. Tapos na po ako. Kung gusto po natin ng isang matinding example patungkol sa comfort zone, ipapakilala ko po siya sa inyo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus.
Comfort at comfort lang? Yes. Saan po ba siya nakaluklok? Sa kalangitan. Ang langit, indescribable. No one can fathom ano ang meron doon. Pero ito, yung nasa picture na yan, alam niya ano ang comfort. Pero hindi niya pinili ang comfort. Alam niya na, bago pa siya bumaba dito sa lupa, alam niya ito ang kakahinatnan niya. Mamamatay siya sa krus, pahihirapan siya, madudurog siya. Pero sa kabila ng yon, pinili niya na umalis sa kalangitan sa kanyang comfort para pumunta sa kanyang misyon. Ano yon? Mamamatay siya sa krus para iligtas ka at iligtas ako. Kapatid, He is our great example. Kung comfort at comfort lang, wala nang ibang comfort na mararanasan ng ating Panginoon, kundi ang kalangitan. Meron ako napanood, habang siya sa video, habang siya po ay pinapahirapan, pinapalo, dala-dala ang krus, hanggang siya'y ipako sa krus, ang buong army ng kalangitan nakaabang, nag-aantay ng command ng Panginoong Yesus. Pag sinabi ni Jesus, help! Papatayin niya lahat ng gustong pumatay kay Jesus. Kaya lang hindi ginawa ni Jesus yon. He shut his mouth. Dinama niya yung hirap ng krus ng Kalbaryo. Ate, para ano? Para iligtas ka. Dapat ikaw at ako, impyerno na tayong lahat. Kaya lang po, dahil ayaw ni Lord ng comfort lang. Yes, komportable siya. Pero hindi niya kasama yung mga mahal niya. Mas okay sa kanyang mahirapan. Kasi alam niya after ng paghihirap, makakasama niya ikaw at ako. Kapatid, tingin kayo sa akin. Kung yung Kristo umalis sa pinakamagandang lugar na nasaan siya, tiniis niya lahat ng hirap, pagod, sakit. Dinama niya yung krus. Bit-bit ang kasalanan. Ang parusa ng Ama sa Langit dahil sa kasalanang dala-dala niya. Pero tiniis po niya yon. Kasi alam niyo, nasa isip niya, ikaw at ako. Pag hindi ko to ginawa, mamamatay tayong lahat. Kapatid, mamamatay ka, mamamatay ako. Kapatid, impyerno tayong lahat. Mapaparusahan tayong lahat sa impyerno kung hindi niya yan ginawa. Kaya siya humakbang patungo sa comfort zone, pababa sa mission field ng earth para gawin ang dakilang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapatid, gusto kitang paalalahanan. Bakit kaya hindi na tayo lumalabas sa comfort zone? Baka nakalimutan mo. Baka nakakalimutan nating lahat. May Kristo na namatay para sa atin. At hindi lang siya namatay para sa iyo at para sa akin. Mahal ka niya. The reason bakit ayaw na natin pumunta sa field, kasi sa totoo lang, wala na yung pag-ibig. Pero po ang panalangin ko kanina, I'm praying, hanggang nung nakaraan, sabi ko, Lord, pwede ba katagpuin mo ulit kami? Kasi sa totoo lang po, nung panahong mahal na mahal natin ang Panginoon, hindi lang balikan natin yung panahon na naranasan mo ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Tapos naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, naranasan mo siya ng matindi, saka ka naman nag-go out sa comfort zone mo and pumunta ka sa mission field mo. Why? Kasi naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos. Ako po, naranasan ko kung gaano ko kamahal ni Jesus. Kaya hindi ko sasarilinin yung pagmamahal na yun. Maraming tao nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Pwede po ba tayong lahat?